Good day, ladies and gentlemen. Sa oras na ito ay nais ko po kayong anyayahan na panoorin ng isang napakagandang short film na nilikha ng ating mga nursing students about entrepreneurial mindset. Well, why am I giving you this introduction? It's because most of the time when we hear the phrase entrepreneurial mindset, what comes to our minds are buying and selling. Pero hindi po pala. Kaya panoorin niyo po ito upang maintindihan niyo. Life struggles don't come to break you. They come to build the person you are meant to become. Ika nga, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas at minsan ay nasa ibaba. Mula sa simpleng pagtitinda ng puto at kutsinta, nagsimula ang pangarap ng isang ina. Sa kabila ng kahirapan, pinili niyang pag-aralin ang kanyang mga anak at doon, nagsimulang magbago ang kanilang kinabukasan. Bago pa man sumikat ang araw, gising na si Aling Maria. Habang ang mundo ay mahimbing pang natutulog, siya ay nagluluto ng mga puto't kutsinta sa kanyang maliit na kusina. Tuwing umaga, naghahanda siya ng kakanin na ibibenta sa palengke. Nak, bilisan nyo na. Nandiyan na yung tricycle sa labas. Maaga pa ako bibenta. Nay, pahin na kami ng baon namin. Ito si Jane. Ilang baon na natira sa'yo kahapon? Binigyan kita ng 20. Ano na lang po yun, Nay? Ito anak, 20 lang hati lang kayong tatlo ha. Pasensya na, yan lang muna ang ano natin ngayon ha. Sige na. Sige, na Nay. kayo. Ingat po ikaw, Sige Nay, na. ah. Ingat po. Bilisan niyo, malilito tayo. Ingat na ka. Sa marami, isa lamang siyang simpleng tindera. Ngunit sa kanyang puso ay may nananahan na isang makapangyarihang pangarap, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Kutsinta. Sarap kaya yan, te? Uy, tara, puntahan natin. Ate. Palangga. Ano po yan? Ay, puto kutsinta. Magkano? Mamili kayo. At tagsampu lang isa. Ano, ilang peraso? Dalawa po. Sa akin po dalawa din. Saan kayo galing? Ang aga nyo naman. Galing po kasi kaming duty. Ilang peraso sa'yo palangga? Dalawa po. Dalawa? Sige. Ang mga nursing student kayo? Opo. Sa akin din po ate, dalawa din. May anak din ako nursing student. Yan nag-aaral sa PSC. Alam, fourth year na kayo? Opo. Sige. Dalawa lang sa'yo ano? Apo. Puto! Kutsinta! Yan na! Ang aga-aga pa? Asan yung mga anak mo, ha? Ay, andun! Maaga pa pumasok itong nursing ko, may duty. Wala tayong magawa, Mare. Ganun ta. Kailangan natin ang hirap ng buhay, ang mahal ng bilihin. Aral-aral pa kung ako sa'yo. Pahintuin mo na si Jane. Mabubuntis din naman yan. Naku, Mare. Ayoko na mangyari na sila na lang bibinta nitong sapin-sapin ko. Kilala mo si Joy? Sino ang andyan sa unahan? Oo, yung anak niya panganay. Buntis. Ay, hindi ba umaaral yung sa Iloilo? Oo, aral-aral pa kasi. Sinabihan ko na yan. Sinabihan ko na. Yun ba yung engineering niya? Oo. Alam mo, kung ako sa'yo, dun ka na lang kay Aling Lirda. Kasi yung panganay ko si Junjun, doon nagtatrabaho. Malaki yung sweldo. Cashier. Ay, kung ako sa'yo, sige, i-recommend ko. Sino ba? Si Cyril? Mare, patapusin ko naman siguro mga anak ko doon. College na rin naku, naman. Mare. Kunting lako na lang. Ay, naku, Mare. Congrats sa anak mo kasi Junjun. Oo Mga nga ano eh. na kayo. Oo. Sasha, lakad nga ako kasi marami-rami pa to, Mare. Ha? Sige, Sige na nga, kami sige na nga. chismisan. Oh, sige, Mare. Puto! Puto! Kinta! May mga araw na hindi nauubos ang kanyang mga kakanin. Tumataas ang presyo ng mga sangkap. Dumarami ang kompetisyon. Ngunit hindi kailanman sumuko si Maria. Bawat bilao na kanyang naibibenta ay nagdadala sa kanyang mga anak ng isang hakbang palapit sa kanilang mga pangarap.
Nay, ano na yun, Nay? Gising ka pa. Gabi na to, matulog tayo. Anong oras na ba, anak? Mag-aalauna na, Nay. Sige lang, anak, pahinga ka na. Meron na ako pinukumpute, anak, kung kapabayaran natin. Nay, huwag ka mag-alala. Balang araw makakabawi din kami sa'yo. Basta mag-aaral lang kayo, anak, ha? Sige, pahinga na doon bukas, may klase ka pa. Makalipas ang 15 taon, sa wakas ay nagtagumpay si Maria. They said, hardships are not roadblocks. They are the training ground for your strength. Oh, anak, kamusta? Pagod? Oo, Nay, medyo busy lang sa work. Pero okay lang. Basta, anak, pag pagod magpahinga, ha? Opo, Masaya ako, anak, kung ano mang narating mo ngayon. Nay, diba, sinabi ko sa'yo noon na makakabawi din tayo. Salamat, anak. Anong oras na ba ito? Anong oras kaya darating itong kapatid mo? Ma, darating na lang mamaya po. Gabi na. Hello, Nay! Andito na po ako. Kamusta work? Pagod? Pagod. Sige, anak, kumuha Pagod ka sa na. duty. Paluto na yung ulam. Kamusta kayo, Nay? Ito, okay naman. Itong kapatid mo, busy din, no? Amo sa trabaho, anak. Ayos naman, busy lang at pagod talaga. Pero okay naman po talaga. Proud ako sa inyo, mga anak. Sa hirap ng buhay natin dati, nataguyod ko kayo. Salamat din, Nay, sa lahat ng mga sakripisyo mo sa amin. Dahil sa pagod niyo, Nay, nakaabot kami sa ganitong successful na buhay. O siya, sige mga anak. Bago pa tayo mag-iyakan. Ano na yung ulam? Para namang Sige na. Magano na kayo dyan. Sige na. Lahat ng pagsusumikap ay may bunga. Sa bawat pawis ay may karampatang ginhawa. Hi, Ma! Kamusta na ako? Okay naman po. Kamusta ang Amerika? Masaya, pero nakakapagod. Ay, gumagawa po ang anak ko. Mukhang malusog. Ah, ganun ba? Oo, dinadamihan ko yung kain ko dito and nag-gym din ako eh. Every hardship carries a lesson, and every lesson shapes a stronger person. Si Jane, ang panganay ko, isa ng ganap na businesswoman. Ang anak ko namang si Jenny, ayun, isa ng ganap na nurse. At sa awa ng Diyos, ang bunso kong si Cyril ay isa ng engineer sa Amerika. Alam mo, ang ganda ng bahay. Kaya nga ako, alam mo, yung may-ari niyan, kumari ko noon. Nagtitinda lang yan ng puto at kutsinta. Pero tignan mo naman ang ganda ng bahay. Yung mga anak niya successful. Yung isa sa ibang bansa pa. Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka na mabuti ha. Huwag kang gagaya sa tatay mong si Junjun. Sakit sa ulo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa edukasyong ipinundar ng isang ina. Sa bawat puto at kutsintang na ibenta, may pangarap na unti-unting natutupad.